Good day everyone. In this sa video pong ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng Livewire at saka gagamitin po natin yung authentication na palagi ko pong ginagamit. So, ang ating agenda is makalagay tayo ng authentication, middleware, role-based access, and model. Paano gumawa ng mga model, ng mga database natin, at saka mag-install ng Livewire. So, see you po. Let's start. Punta po tayo sa ating VS Code. So, ito po yung ating project tutorial. So, kung tingnan natin, ito po, mayroon po tayong login, register dito, at saka gagawa po tayo ng install ko po yung authentication na palagi ko pong ginagamit. So, yung ginagamit ko po palagi is ito po. So, authentication ginagamit ko po palagi is Jetstream. So, si Jetstream naman po, punta lang po kayo sa inyong Google Chrome at search nyo po yung Jetstream. Nandun po yung mga documentation ni Jetstream, at saka si Jetstream ay gumagamit siya ng mayroon siyang built-in na Teams. So, kasi palagi ko pong ginagamit yung Teams. So, kaya Jetstream yung aking ginagamit. At saka more secure, mayroon po siyang authentication, yung 2-auth authentication. So, mayroon po siyang profile. So, maganda po yung Jetstream. So, without further ado po, atin pong i-install si Jetstream. So, mag-install ng Jetstream, punta lang po tayo sa website ni Jetstream. Type na natin jetstream.laravel.com, saka punta tayo sa installation. So, sa installation, copy lang po natin ito. Once na naka-install na tayo ng project, so copy natin ito yung composer require laravel/jetstream. Punta po tayo sa ating VS Code at saka open po natin yung terminal, Ctrl+J yung shortcut, at saka paste natin dito. So, hintay lang po natin mag-install. So, ganun lang kadali. So, kung ating tingnan yung ating project, ito tayo sa ating project, meron pa tayo ditong lagyan natin register, pero hindi pa po gumagana. So, kasi po dito, so, kinuha ko po yung mga built-in na code dito. So, lagay lang po natin ulit, saka check natin. So, hindi pa rin gumagana. So, para po ma-install ng tuluyan yung Jetstream, gawin po natin ito. Para tayo sa ilalim, tsaka search po natin ito. So, install po tayo ng Jetstream install livewire --teams. So, copyin natin to. Copy po natin ito kasi gumagamit tayo ng Teams. So, for the purpose na baka sa susunod gagamit tayo ng Teams, so lagay na po na natin yung Teams. Open natin yung terminal, Ctrl+J, saka paste, saka install natin po. Hintay lang po tayo ng sandali habang nag-i-install po itong ating Jetstream. After po ma-install, tap tayo sa ating project, saka refresh lang po. So, hindi pa po natapos yung installation.
install pa rin. So yes lang po natin. Ayan, tapos na po yung installation. So punta tayo dito. Ayan, meron na po tayong login page tsaka register page. So sa ngayon, ating gagawin is gusto po natin na baguhin yung format nito. Gusto po natin baguhin yung format nito. So tuturuan ko po kayo step by step. Close na po natin yung terminal, Ctrl J, then po mag-close. Punta po tayo sa ating file structure ng Laravel. Kung makikita natin dito po sa resources, then views, click po natin, then auth. So lahat ng blade o view for authentication is nandito po sa auth. So for the login, gusto natin i-change ito. So tingnan natin, ito po yung authentication logo. So yung authentication logo, pag ating tingnan, naka x-authentication-logo.card. So yung ibig sabihin po ng X na yan ay component po yan. So saan po natin matatagpuan? Once component po yan. So makikita natin sa components, then hanapin natin yung authentication card logo. So ito, authentication card logo. So pag click natin yan, makikita natin dito yung laman nito. So example, comment ko lang ito, control then slash. Pag refresh ko ito, wala na po siyang logo. So ibig sabihin, doon po natin matatagpuan once maglagay tayo ng logo na customized logo. So dito gagawa lang po ako ng logo. Sample, mayroon tayo ng H1. So bagal po yung ating lagay na po ako ng extension kasi wala akong extension dito. So lagay na po tayo ng extension na ano po yung extension natin na ilalagay, yung PHP IntelliSense. So lagay na po tayo dito, yung pinaka una, PHP yung nasa DevSense, at saka format HTML and PHP. So tingnan na po natin if nandito na po yon. Try natin. So yan na, hindi natin kailangan yung ibang extension. So once tapos natin yun, lagay tayo dito na welcome mark. So pag nilagay natin, so nandito na po si welcome marks. What if lagyan natin ng class, gawin natin na text XL. Yung ito po, dapat may background po kayo sa Tailwind kasi Tailwind yung ginagamit ko. So if gusto nyo po na maggawa ako ng video separately for the Tailwind, so kindly comment down below. So gagawa tayo ng video para dyan. So ito text XL and then font. So lagay natin yung bold na font, and then lagyan natin ng color text, lagyan natin ng blue 800 or 500 na lang po. So kung titingnan natin, makikita natin dyan na ayan, diba?
sobrang ganda. So in order po na gagana yung ating mga changes sa ating CSS at sa JavaScript natin, meron po tayong command na kailangan gawin. Open na po yung terminal, Ctrl G ulit, then run natin yung npm run dev. So in our latest video, last video by the way, we already tackle kung paano mag-install ng Laravel, yung mga dependencies natin at saka yung environment for coding. So na gawa na natin ng video yan, so kindly check the last video that I upload for these references po. So npm run dev, once na nakarun na yan, close lang natin, Ctrl G ulit, then refresh lang natin. So makikita natin na naging bold yung text. So gawa natin ng 6. So pag 6, malaki na siya. So gawin na natin na 2. Ayan, 2 or 4. Ayan. So welcome mark. So ano pong magandang ilagay natin dito? Ilagay natin dito na sample. Yung pangalan natin tutorial login. So ayan, tutorial login. Sana hindi mali yung spelling, no? Tsaka pag click natin yan, so balik sa kanyang homepage. So pwede dito tayo sa register, applicable na po yan. So once change natin yung isa, apply po yan sa lahat. Mag-register lang po tayo. Lagyan natin na adminuser.com, then lagyan lang po tayo ng password, then enter. Ayan, yan yung dashboard natin. So yung pangalawa natin gagawin is maglalagay tayo ng ito. Tapos na natin yung authentication. So check na yan. Punta na tayo sa middleware. So sa middleware naman, yung purpose ng middleware is siya yung didetect kung anong klaseng user yung magla-login or yung mag-authenticate. So para gawin natin yan, check natin kung anong klaseng user. Dapat meron tayong database sa ating project. So example, dapat meron tayo na rule. So example po, for the sake of video po, so gagawa po tayo ng rule. So dito na lalagay natin sa model. So paano po maglagay ng rule sa ating database? Punta po tayo sa ating file structure dito, then punta po tayo sa database. Punta po sa database, punta sa migration, then find natin yung user. So sa user na to, maglalagay tayo dito ng another table. So ito po yung structure, mag-create ng schema or database schema sa ating Laravel. So meron po tayong ganitong structure. So ito po ay built-in na po na ganito yung structure niya. So yung ating gagawin na lang is mag-add po tayo. So copy ko lang, save. Bakit hindi nagsisave? What's the matter? Save lang po natin. Format lang po. Uy, hindi po format.
change na po natin sa role. So ayan, kunin natin yung unique tsaka format document. Ayan, so mayroon na po tayong role. Ano po yung problema nito? Bakit hindi po siya gumagana? So sabi dito, the content of the file is newer. Please compare your version with the file content. Moreover, the content of the file will change. Compare. So, ayan. Ano po yan? Save mo natin. Use the action in editor to undo. Huh? What? So, siguro dahil sa aking extension. So now, add po tayo sa terminal dito. By the way, mag-open na terminal yung Control J as in jar. Then add po tayo dito ng another terminal. Then i-unmigrate lang po natin. Yung code para dyan is PHP Artisan. Then gawa na po tayo ng db wipe. So then after that, migrate na po natin. PHP Artisan migrate. Ayan. So kung ating tingnan dito sa ating Laravel, so, sa ating database, makita po natin dito tutorial, then user, then kung mapansin nyo, meron na ditong role na nakalagay. So ayan po, nakagawa na po tayo ng role. Then after that, wala na po siyang user, kailangan ko po mag-register ulit. So admin, pero di ko po nalagyan ng, by the way, dapat yung user natin mayroon po siyang default. Yung role pala, mayroon po siyang default. So default, ayan, dapat sample, yung default niya is user siya. So user lang siya, hindi siya admin. Now ating gagawin, wipe natin ulit at saka migrate. Okay, so dito sa register, mag-sign in na po tayo ng admin. So admin, gawa tayo ng admin account, then admin.com, user.com, then password lang po, then password ulit, then register. Now, wala po tayong separation ng view. So para magawa yon, separate na to yung view ng admin at saka user. Doon na papasok si yung tinatawag nating middleware. So after ng middleware, pwede na tayong makalagay ng role-based access. So let's make middleware. Paano po gagawin yung middleware? So i-close ko po lahat, saka open yung terminal. So close ko lang po, clear natin. Then gagawa tayo ng middleware. Yung code dyan is PHP Artisan make middleware. Then yung pangalan ng middleware natin gawin, example, separation view. So ayan, separation view, then click natin. Ayan, nakagawa na po tayo ng middleware. So saan matatagpuan yung middleware? Punta po tayo sa ating file structure. Dito po sa folder natin sa file, kita natin yung app.
then sa HTTP, then middleware. So kung mapansin nyo, meron na po tayong middleware dito. Now, paano po maglagay ng logic dito? So example, mag-add po ako dito ng guard equals to null. So yung purpose po ni guard is tingnan niyo po kung anong guard yung ginagamit ni authentication or ni user na mag-authenticate. Then lagay po tayo dito ng if statement. If dito may if po tayo, if auth guard, so if guard equals to guard, okay, then check natin. So para magamit po natin ito, yung auth, kailangan po tayo mag-use dito. Always po tandaan na pag ginagamit natin yung mga traits dito sa ilalim, kailangan po tayo maglagay dito or class. So use po natin. So yung ginagamit natin is yung illuminate, then support, then facad. So support facad ito, then auth. So click natin auth. Now dito check ya kung ang nag-registered ay yung klaseng guard yung kanyang nag-registered, saka i-check ya kung nagla-login po yung user. Once nga naka-login po yung user, anong gagawin niya? So once na login po yung user, gawa tayo ng if ito sa loob, then lagay na po tayo dito ng if, lagay po tayo ng rule kasi rule based yung ating ginagawa. Rule equals, so kung hindi po tayo pamilyar dito, ito po ay variable lang po. So yung variable ay nag-assign po ako ng value for that variable. Auth user, then close and open parenthesis, then yung rule, ano klaseng rule yung naglalagin. So yung purpose po ng rule na to, kunin nyo po kung anong klaseng rule yung naglalagin na user. So if rule, then pwede na natin gawan to. If role equals to user, then redirect lang po natin, return redirect. So ganyan lang po. Then routes, so routes, dyan yung pangalan ng routes. So for example, user dot dashboard. Ayan, sobrang dali. Then else, so pag hindi sa user, ano gagawin niya dito? So kung hindi siya user, so tingnan natin, admin muna, then admin. Then pag hindi siya admin, pupunta siya sa user.dashboard. So napansin niyo po, mayroon po tayong routes dito. So yung routes na yan, kailangan po natin gawin yan. Para maggawa ng routes, punta po tayo sa routes, web app, then dito pwede tayong makalagay dito ng routes. Copy na po natin, then dalawa, then instead na ganito, lagay po tayo ng user/dashboard,
Then ito po, user dashboard. So yung pinaka-important dito yung ating naming, kasi yung naming natin kailangan kapareho ng nilagay natin dito. So yung routes na yon ay bali ito na yung pangalan, kasi yung nilagay natin dito is ganitong pangalan. So yan po ang tandaan natin. Then admin naman po, admin, then admin user. But mayroon po tayong problema, kasi yung dashboard na yan ay iisa lang po yan. Pero kung ating mapapansin, yung link sa iba, yung URL sa itaas ay mag-change po yan. So kung ating tingnan, hindi pa po gagana yung ating ginawa, dahil mayroon po tayong gagawin dito po sa itaas. Gawa po tayo ng routes, then gamitin natin yung middleware. Then sa middleware na to, lagay natin yung ating routes, ay yung ating middleware. Pero para gumana itong middleware natin na ginawa, punta pa tayo sa Bootstrap, register muna natin, then dito. So hindi ko po hindi ko po matandaan lahat ng code para dyan. So mayroon po akong project na ginawa na mayroon po ganito. So punta na po tayo dito sa ating project at saka i-copy lang po natin. So dito project natin, Bootstrap, din ito. So sobrang lang siya, maliit lang po yung code, pero kasi sobrang dami na code na aking hindi ko na siya matandaan. So ito po, separation view. So yung name nito, kung ating pong tingnan, ay ito po yung ating naming. So app, HTTP at middleware, then yung pangalan niya po ay separation view. So kung ating tingnan yung app sa Bootstrap, app, HTTP, middleware, then yung pangalan ng class at saka dalawang colon at saka class. So para magamit na ba natin yan, punta tayo dito at saka gamitin yung pinapangalan natin, ito, auth redirect. So kung ating copy yan, then dito paste, then dito na lagay natin yung group. Ayan, di ba? So pwede rin natin gayahin to. So copy lang po natin para hindi tsaka kunin natin itong sa loob. At saka dahil meron pong mga hindi kailangan dito, ito po, so ayan. So yung pangalan niya is auth redirect. So kung atin pong makikita, hindi po siya naka-register kasi baka mali yung aking nilagay doon. Auth redirect, pero hindi po siya makita. Bakit? So ayan, hindi po siya makita, pero gumagana naman yan siguro. So at saka ipaloob natin to.
ba? Hindi po siya makita yung auto redirect natin. So ayan, siguro kailangan nating i-PHP artisan optimize para kita na po niya. So ayan, hindi pa rin, kahit nilagay ko na yung optimize, hindi niya pa rin makita. Sige lang po, pero nandyan na po yung ating project. Try natin, punta tayo sa ating, then so kung makikita natin, gumagana po siya. Ito, nag-change po yung kanyang URL. Try ko na mag-log out, tsaka gamitin ko yung so ating makikita, pupunta po siya sa dashboard. So para po ano yun, kasi dapat nasa user dashboard siya, pero pumupunta siya automatically sa dashboard. In order to fix that, dito po yun makikita sa config, tsaka Jetstream yata, or 45. So 45, then dito makikita po natin tong home. Sa home po na to, kailangan po natin kunin ito, yung dashboard, tsaka optimize na natin, clear, lagyan natin ng clear, PHP artisan optimize colon, din clear, tsaka yun, log out ulit, log in, so ano pa yung password. So kung ating makikita ay pumunta na siya sa user dashboard. So siguro dyan lang muna, at mag-stop muna ako ng recording, saka magkukontinue lang po ako mamaya.